Hello guys, good morning. So, ayun na nga, kakatapos ko lang magkape. Magmuta muna ako guys. Guys, hindi kasi ako naghihilamos ng umaga. Kaya kung napansin nyo, halatang bagong gising ako. Hindi kasi ako naghihilamos sa umaga guys, kasi puyat ako paggabi. Mga 11, pinapatulog ko pa yung alaga ko. Tapos syempre, hindi naman ako nakakatulog agad kasi nag-i-scroll pa ako sa Facebook. Kaya yun, puyat talaga ako. Nakakatulog ako mga 1, 2, ganun. Pag inatake yung insomnia ko na hindi talaga ako nakakatulog agad guys. So, ayun, kagigising ko lang. So, eto guys, magsasampay na ako. Actually, kagabi ko to guys. Kagabi ko siya pinaikot sa washing. Tapos ngayon ko siya isasampay. Ayan guys, magsasampay na ako. Nakalaganda lang dito guys talaga sa abroad guys. Hindi ka na maglaban ng mano-mano. Hindi mano-mano yung paglalaba mo guys. Ayan, washing lang. Tapos pagkatapos isasampay mo na. Meron namang ibang mga amo na pagkalabas, tuyo na siya, paplantsahin na lang or kaya tutupiin na lang. May dryer na talaga siya, as in dryer. Pero ito kasi guys yung washing ng amo ko, yun, isasampay. Kailangan mo muna siyang isampay. Wala silang dryer. Na as in dry na dry talaga. So, ngayon guys, ito po ang aking unang bungad ng trabaho ngayong umaga. Since Saturday, wala pong pasok yung mga alaga ko. Kaya ngayon, medyo matagal ako nagising. Mga 8. Pero kung may pasok, mga 7 gising na ako. So, ayun guys, isasampay ko na to kasi maglalaba ako ng damit ko. Ipapasok muna yung mga damit ko guys. Ibablog ko yung mga ginagawa ko dito. So ayun guys, ito. Pasok ko na yung mga damit ko guys. Ayan. Ganun lang. Kasi guys, bukas pupunta kaming Macau. Pupunta kaming Macau bukas. Birthday kasi ng bunso kong alaga. So, doon namin isi-celebrate, magala kami. So, second time na akong nakapunta ng Macau kasi nga, doon naman kami last year. Last few months ago, yun, nagpunta din kami doon sa Macau. Actually, guys, balak naming pumunta ng China. Nag-post pa nga ako nakaraan, guys, na pupunta kaming China eh. Proud na proud pa akong pinost. Yun pala, guys, pagpunta namin sa kukuha na sana ako ng visa ko. Ang mahal ng visa ko, hindi afford ng amo ko. Kaya hindi na daw ako isasama. Alam mo yung video na yun, yung post ko, binura ko. Langya na yan. Masyado kong na-excited i-post yun. Yung pala, hindi naman pala ako matutuloy. So ngayon guys, 3 days sila doon, dito lang ako sa bahay maiiwan. So yan, happy naman ako kasi syempre ako lang mag-isa dito. May time ako para sa sarili ko. So yun, bukas punta kami ng Macau, gala-gala, ganun. So at least, pero alam nyo guys, iba pa rin talaga pag gagala ka na hindi kasama yung amo mo. Wala akong choice eh. Sila kasama ko eh. Yaya ako ng 2 bata. So ngayon guys, ito na, ilalagay ko na ang aking mga labahin. Ayokong ipakita sa inyo mga damit ko. So ito, nakakaloka diba? Guys, isi-share ko lang sa inyo pala. Grabe talaga yung nakaraang araw nung naghatid ako ng alaga ko. Sa hatid sundo ako ng 2 kong alaga. Grabe, ang kukulit ng 2, naghahabulan sa daan. Syempre maraming sasakyan, 'di ba? Naghahabulan, may isang cellphone na dala kasi kailangan talaga may cellphone na dala. Kasi pag wala, mas lalo silang makulit kasi yung isa naglalaro ng cellphone para hindi sila lagi. Ayun guys, nag-aagawan sila ng cellphone nung time na yon, nagtutulakan, naghahabulan sa daan. Grabe talaga yung sigaw ko. Alam nyo guys, pag kasama ko tong 2 alaga ko sa labas, sigaw ako ng sigaw. Wala talaga akong pakialam.
Yung parang, syempre, inaano ko sila, di ba? Baka masagasaan. Syempre, kasalanan ko. Ako lang mag-isa. Dalawang makukulit ang dala-dala ko. So, ngayon guys, sigaw ako na sigaw. Syempre, wala na talaga akong pakialam na lahat sila nakatingin sa akin. Pag sinasaway ko silang dalawa guys, alam mo yun, yung mga tao, alam kong nakatingin sila sa akin kasi nga, ang laki ng boses ko kaya. Parang sinasaway ko sila. Tapos ang ginawa ko nung time na yun, kasi hawak ng bunso yung cellphone, inagaw ko. No cellphone. Sabi ko gano'n, wag na kayong mag-cellphone. Ilalo nilang inaagaw sa akin ng cellphone. Di ko na alam gagawin ko. Di pinagalitan ko sila. Sumigaw talaga ako. Galit na galit ako. Pinakita ko talagang galit na galit ako. Sabi ko, nag-iisa lang ako. Dalawa kayo ha. Ang hirap-hirap. Sabi ko gano'n. Ang hirap-hirap. Pero mag-isa lang ako. Dalawa kayo. Tapos may bitbit pa akong bag. May bitbit pa akong pagkain ng McDonald's. Alam mo, ang teknik lang pala nun, huwag mong tingnan yung mga taong nakatingin sa'yo. Pag galit ka, sinasaway mo yung mga alaga mo dahil sa sobrang kakulitan, huwag kang tumingin sa mga tao na nakatingin sa'yo. Alam mo, ang daming tao nung time na yun. So, alam ko talaga lahat sila nakatingin sa akin. Kasi syempre, yung parang kahit nakatingin ka dun sa mga alaga mo, yung ditong mata mo nakakakita pa rin naman, di ba? Na parang lahat sila nakatingin sa'yo. Huwag mo lang talaga silang tingnan. Focus ka lang talaga sa alaga mo. Para hindi ka mahiya ba? Hindi ka masyadong mahiya. Yun. Hindi ko talaga tinitingnan yung mga taong nakatingin sa akin. Kasi, syempre, kung yun sila masagasaan, di kasalanan ko pa. Syempre, mahirap mag-isa lang ako, di ba? Ay, kahirap. Pero wala eh. Ginusto ko to eh. Ginusto ko to. Mag-OFW. Kaya, mahirap talaga. Pero syempre, kakayanin. Diba? Nandito na ako sa sitwasyon na to eh. Alangan namang tatakasan ko eh. Syempre, harapin ko, diba? Mag-ingat lang talaga na baka masagasaan o madisgrasya kasi dalawa yung alaga ko na makukulit, na mga lalaki pa. Diba? So, tiyagaan na lang talaga. Alam mo guys, kung hindi ko titiisin to, lahat, walang akong mararating. Syempre, alam mo yun, kung susuko ako, wala ako sana sa ngayon sa kalalagyan ko na kahit pa paano, nagkaroon kami, di ba? Natulungan ko yung asawa ko, ganun. Sobrang hirap guys na yung OFW talaga, sobra. Pero syempre masaya kasi, masaya naman maging OFW guys. Masaya rin ka talaga kasi na sumasahod ka na sa sarili mong pera, sarili mong pinaghirapan. Ang sarap sa pakiramdam, di ba guys? Kasi proud ka sa sarili mo na sa lahat ng pinagdaanan mong hirap, pagod, puyat, nakikita mo yung result. Nakikita mo yung resulta na, kahit puyat ako, kahit pagod ako, pero nakikita ko resulta, kahit paano may napundar ako. Diba? Sa akin kasi parang, nakumpleto ko yung gamit ng bahay sa Pilipinas, ganun. Ang sarap sa pakiramdam, yung parang, minsan nga walang natitira sa sahod, pero pag nakita ko, ay okay lang, nakikita ko naman kung ano yung mga pinaghirapan ko, ganun. So yun, nakaka-proud lang sa sarili guys na nakaya ko. Pero alam mo guys, pag dalawa talaga alaga mo, tas puro lalaki, hindi pwede yung palamya-lamya guys, yung parang mahinhin ka, yung mas matapang pa yung alaga mo sa'yo. Hindi pwede yun. Pag dalawa yung alaga mo, tas puro lalaki, like sa akin, kailangan matapang ka, kailangan marunong kang magalit. Ako talaga guys, pinapakita kong nagagalit ako. Kahit nandito yung amo ko, pagalit ako. Parang, kaya siguro guys nagustuhan ako ng amo ko kasi malakas yung yung personality ko. Yung parang, hindi ako takot, yung parang matapang ako, yung pag galit ako, yung pinapagalitan ko sila, yung mga alaga ko, galit talaga ako, ganun. Kaya minsan mas natatakot pa tong mga alaga ko sa akin kaysa sa mga magulang niya eh. Kasi yung mga magulang niya, minumura-mura. Ako minumura-mura din, pero kahit pa paano may takot sila sa akin. Yun. Kaya kailangan din talaga, yung parang palaban ka talaga. Hindi pwedeng palamya-lamya, mahinhin. Naku, hindi pwede sa kanila. Kawawa kapag mahinhin ka sa kanila. Ganun. Yun. Ako nga, minsan nakikita nila sa camera, humahawak ako ng hangir. Tinatakot ko yung dalawa kong alaga. Hahawak ko ng hangir. Tapos ipapalo ko yung hangir sa mesa. Di kayo titigil. Mga ganun. Pero ganun lang. Pero hinahayaan nila ako, nakikita nila ako sa camera. Ganun lang. Kasi,
dati sinabihan na kasi ako ng amo ko na kailangan ko daw maging matapang at saka wag ko daw hayaan na ano-anuhin lang ako ng mga alaga ko. Ang nakaganda lang dito sa amo ko guys, hindi sila konsentidor. Hindi sila konsentidor talaga. Sinasabihan nila ako na dapat pagalitan ko, ganon. Dapat sa paluin mo, ginaganon pa nga ako eh. Pero minsan napapalo ko, parang ano lang, parang ganyan lang. Parang ganyan lang. Pero alam mo nila, maano lang din talaga yung amo ko kahit paano hindi sila konsentidor sa mga anak. Kaya ako, hindi ako masyadong konsentidor sa anak ko. Na pag alam kong mali yung anak ko, hindi ko rin talaga kinukonsenti kasi baka mamaya tayo kasi ang kawawa pag tayo ang kawawa pagdating ng araw. Pag konsentidor tayo, kawawa tayo. Pag ang anak natin wala na guys. Sige na, yun lang guys. I-share ko sa inyo. Bye bye na. Ako'y nagmamadali.